Nang magsimulang magtrabaho si Emily bilang isang tagapaglinis sa isang marangyang gusali ng opisina sa New York, alam niyang hindi siya makikita ng karamihan. Tahimik siyang naglakad sa may salamin na mga pasilyo, pinupunasan ang mga mesa kung saan nilagdaan ang $1,000,000 na kontrata, habang ang mga tagapunas ng panulat ay hindi man lang siya tinitingnan sa mata. Hanggang isang malamig na umaga, ang bagong boss ng kumpanya, mayabang at may tiwala sa sarili, ay huminto sa kanyang harapan at bumulong, "Ikaw lang ang tagalinis." Ang sumunod na katahimikan ay parang bumigat. Napabuntong hininga ang ibang nasa paligid niya, naghihintay na ibaba ni Emily ang kanyang ulo at ipagpatuloy ang pagkayod sa sahig. Ngunit sa sandaling iyon, isang bagay na natutulog sa loob niya ang nagising at ang kanyang tugon ay tumagos sa silid na parang isang invisible na talim. Ang walang alam ay may dalang sikretong si Emily na maaring makapagpabago sa buhay ng lahat sa sahig na iyon, kasama na ang mismong amo na nagpahiya sa kanya. Sa likod ng simpleng uniforme ay nakahiga ang isang babae na may kwentong may marka ng pagkawala, sakripisyo at mga pagpili na hindi kailanman naisip ng mga taong husgahan siya sa kanyang hitsura. Habang ang mga mata ay lumingon sa kanya, ang tunog ng mga vacuum cleaner at ang lagaslas ng mga tasa ng kape ay lumalayo. Tinitigan ni Emily ang lalaking nanliit sa kanya at na may matatag na boses at matahimik na tingin, ay nagtanim ng isang binhi na malapit ng sumibol bilang ang pinakamapait na aral na natanggap niya. Mula sa sandaling iyon, hindi lang ito tungkol sa kalinisan, ito ay tungkol sa dignidad, katarungan at ang uri ng pagbabalik-tanaw na walang nakakalimutan. Ang pangunahing koridor sa ika-32 palapag ay may glow na sumasalamin sa presyo ng kuryente. Ang makintab na marmol, mga salamin na dingding, at ang bango ng mamahaling kape ay naghalo sa patuloy na tunog ng nagmamadaling mga yabag at mga tahimik na pag-uusap. Dito, bawat segundo ay nagkakahalaga ng mga numerong hindi kailanman makikita ni Emily sa kanyang bank account o kaya naisip ng lahat. Palagi siyang lumalabas bago magsimula ang araw ng mga ehekutibo, suot ang kanyang simpleng kulay abong uniforme, ang kanyang buhok ay nakatali sa praktikal na paraan, at isang matahimik na tingin na bihirang makilala ng sinuman. Para sa marami, siya ay isa lamang tahimik, halos hindi nakikitang presensya, na lumilitaw upang alisin ang landas ng pagmamadali ng iba. Ngunit noong araw na iyon may kakaiba sa hangin, bigat na nararamdaman niya sa kanyang mga balikat bago pa man niya buhatin ang balde. Mas alam ni Emily ang lugar kaysa sa iba. Alam niya kung aling mga sekretarya ang umiyak sa banyo pagkatapos ng maigting na mga pagpupulong, kung aling mga direktor ang bumulong tungkol sa mga palihim na pagsasanib, at sinong mga intern ang nabuhay sa takot na matanggal sa trabaho para sa kaunting pagkakamali. Naglakad siya sa puso ng isang mundo na hindi sa kanya, o marahil ito ay higit pa sa inaakala ng sinuman. Nang marating niya ang pangunahing silid ng pagpupulong, nakita niya siya, ang bagong amo. Matangkad, may matigas na postura, isang hindi nagkakamali na suit at isang matalim na tingin na tila sumusukat sa halaga ng isang tao sa ilang segundo. Napapaligiran siya ng ibang mga direktor, nag-uusap kung ano ang parang mga numero at deadline, hanggang sa mapunta ang mga mata niya kay Emily, na tahimik na nagpupunas ng sahig, lumalayo para hindi makaistorbo. "Ikaw," sabi niya na may halong pang-aalipusta at autoridad ang tono niya, "hindi mo kailangang magmadali. Puro cleaning lady ka naman." Umalingaw-ngaw ang mga salita na parang isang talim. Tumigil sandali si Emily, nakaramdam ng init sa kanyang mukha. Hindi ito ang unang pagkakataon na may naglagay sa kanya ng ganoon, ngunit may isang bagay tungkol sa sandaling iyon na nagpasindi ng ibang apoy sa loob niya. Ang ilang mga tao ay tumawa, ang iba ay nanunuya, ngunit inaasahan ng lahat na ibababa niya ang kanyang ulo at magpatuloy. Ngunit huminga siya ng malalim, tumingala, at nakilala ang lalaking halos hindi alam kung sino siya. Sa sandaling iyon, isang bagay na hindi nakikita ang nagbago. Tila huminto ang buong silid at naunawaan ni Emily na hindi doon magtatapos ang pag-uusap na ito.
Maaring hindi pa ito alam ng amo, ngunit binuksan na lang niya ang pinto sa isang kwentong hindi niya makontrol at isa na magpapaalala sa kanya sa mahabang panahon na ang naglilinis ng sahig ay hindi palaging nasa ilalim. Ang katahimikan na bumagsak pagkatapos ng pagsasalita ni Emily ay hindi lamang hindi komportable, ito ay piercing, walang sigawan, walang bukas na paghaharap, isang pangungusap lamang na binibigkas ng mahinahon ngunit may bigat na walang inaasahan. Pinagmasdan siya ng amo ng ilang segundo, marahil ay nagulat na nangahas siyang tumugon at pagkatapos ay nagbigay ng isang maliit, mapanlinlang na ngiti na parang nagwawalang bahala ng isang hindi gaanong mahalagang detalye. Hindi niya alam na sa sandaling iyon nagsindi siya ng invisible fuse. Ipinagpatuloy ni Emily ang kanyang trabaho, ngunit ang bawat paggalaw ngayon ay may iba't ibang kamalayan. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagpupunas ng mga mesa o pag-vacuum ng mga carpet. Ito ay tungkol sa pagiging naroroon sa isang senaryo na malapit ng maging entablado para sa isang bagay na magbabago sa pananaw ng lahat sa sahig na iyon. Habang naglalakad siya sa hallway, ramdam ni Emily ang mga sulyap. Ang ilan ay tahimik na suporta mula sa mga taong kahit papaano ay gustong makakita ng isang tao na masira ang kayabangan ng lalaki. Ang iba ay puro panghuhusga, na para bang nalampasan niya ang isang linya na hindi sa kanya. Umaling-awngaw ang tunog ng sarili niyang mga yabag, kasabay ng di kalayuang ugong ng mga printer at lagaslas ng mga tasang porselana. Ang gusali ay tila buhay na humihinga sa bigat ng pang-araw-araw na mga desisyon na nagpakilos ng milyon-milyon, ngunit ngayon ay huminga din ito ng tensyon ng isang bagay na walang nakakaalam kung paano ito mangyayari. Sa elevator habang siya ay bababa para kumuha ng mas maraming gamit sa paglilinis, nabangga ni Emily si Robert, isa sa mga security guard ng gusali. Siya ay isang pandak na lalaki na may matigas na ekspresyon, ngunit palagi niya itong binabati ng may paggalang. "Stay strong, Emily," mahina niyang sabi, halos parang paalala. Tumango lang siya, ngunit ang mga salitang iyon ay nagsilbing paalala na hindi lahat ng naroon ay nakakita lamang ng isang babaeng tagapaglinis. Gayunpaman, alam ni Emily na anumang slip-up ay maaaring gamitin laban sa kanya, lalo na ng isang tulad ng kanyang bagong amo na tila nasisiyahan sa pagsubok sa mga limitasyon ng mga tao. Bumalik sa ika-32 palapag, narinig niya ang mahinang tawa na nagmumula sa isa sa mga opisina. Nakilala niya ang boses nito na nagsasalita sa ibang mga direktor tungkol sa mga empleyadong hindi alam ang kanilang lugar. Bumaon sa kanyang isipan ang pariralang tulad ng isang malamig na pako, ngunit sa halip na umiwas, iba ang naramdaman niya. Isang determinasyong huwag gawing stereotype, at ang pagpapasya na iyon ay malapit ng makahanap ng mas matibay na dahilan para umiral. Makalipas ang ilang oras, sa pagtatapos ng araw ng trabaho, may nakita si Emily na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Habang lihim na nililinis ang isang silid na pinaghihigpitan ng paggamit, napansin niya ang isang folder sa glass table, nakalimutan at nakabukas, na may mga papel na nagpapakita ng mga numero at pangalan na nakilala niya, ngunit hindi dapat nakita. Kabilang sa mga pahina ang panloob na sulat na tumatalakay sa mga pagbawas, mga lihim na benta, at mga transaksyon na malinaw na hindi nilalayong isa publiko. Alam niya na kung ang impormasyong ito ay nahulog sa mga tamang kamay, hindi lang ang kanyang mayabang na amo, kundi ang buong board ang mananagot. Isinara ni Emily ang folder, tumibok ang kanyang puso. Hindi pa niya alam kung ano ang gagawin niya rito, ngunit sigurado siyang magbabago ang buhay sa gusaling iyon. At sa pagkakataong ito, magsisimula ang pagbabago sa pinaniniwalaan ng lahat na walang kapangyarihan. Gabi na sa New York, at ang mga ilaw ng mga kalapit na gusali ay nagniningning na parang mga artipisyal na konstelasyon sa mga bintana ng ika-32 palapag. Naglakad si Emily sa halos walang laman na mga pasilyo, naramdaman ang bigat ng folder na nakaukit pa rin sa kanyang memorya, kahit na iniwan na niya ito kung saan niya ito natagpuan.
Ngunit may isang bagay sa loob niya na hindi niya maaring balewalain, isang nakakapanghinayang pakiramdam na ang mga pahinang iyon ay naglalaman ng higit sa malamig na mga numero. May hawak silang mga lihim na kayang pabagsakin ang mga imperyo. Sinubukan niyang mag-focus sa kanyang trabaho, ngunit paulit-ulit na bumabalik ang eksena, malinaw na parabang nasa kanyang harapan muli. Ang logo ng kumpanya na nakaprint sa itaas ng mga dokumento, ang pamilyar na mga pirma at higit sa lahat ang pagbanggit ng mga transaksyong may kinalaman sa mga offshore account. Hindi na intindihan ni Emily ang lahat ng technical na detalye, ngunit sapat na ang alam niya para matanto na hindi lang ito irregular, delikado ito. At mapanganib, sa lugar na ito ay nangangahulugan din na may mga taong handang gawin ang lahat upang mapatahimik ito. Habang inilalagay niya ang kanyang mga gamit sa storage room, umalingaw-ngaw sa likuran niya ang tunog ng mga yabag. Ito ay ang boss. Dahan-dahan siyang naglakad parang pinagmamasdan ang paligid hanggang sa huminto siya sa pintuan at sumandal sa frame. Sana natutunan mo ang iyong leksyon ngayon. Malamig niyang ngiti na tila ninanamnam pa rin ang alaala ng umaga. Ibinaba ni Emily ang kanyang tingin, ngunit ang kanyang katahimikan ay hindi sunod-sunuran. Ito ay pagkalkula, pagpapatuloy niya. Dapat malaman ng mga taong tulad mo na ang mundo ay ginawa para sa mga gustong maglaro ng malaki. At ikaw, ikaw ay isang manonood lamang. Bahagya siyang tumalikod at naglakad palayo, nag-iwan ng banayad na amoy ng mamahaling pabango na may halong kayabangan sa hangin. Ngunit si Emily ay hindi lamang isang manonood. Nang gabing iyon, pagdating niya sa kanyang maliit na apartment sa Brooklyn, umupo siya sa mesa at pinag-isipan ang lahat. Ang katamtamang espasyo, kasama ang mga simpleng muwebles at mga lumang larawan sa dingding, ang kanyang kanlungan, ngunit isang paalala rin ng mga pakikibaka na kanyang hinarap. Kumuha siya ng notebook at nagsimulang isulat ang lahat ng naaalala niya tungkol sa mga dokumento, bawat numero, bawat pangalan, bawat detalye na maaaring maging kapakipakinabang. Hindi pa niya alam kung kanino niya ito ibibigay, ngunit alam niyang kailangan niyang magtago ng ligtas na record. Sa paglipas ng linggo, nagsimulang magmasid si Emily. Napansin niya ang mga pagpupulong na gaganapin pagkatapos ng mga oras. Ang mga pag-uusap ay naputol kapag siya ay lumalapit. Ang mga sulyap ay nagpapalitan ng pag-aalala. At nakakagulat na pansin niya na pinagmamasdan din siya ng kanyang amo, hindi bilang isang taong gumagalang sa kanya, ngunit bilang isang taong sinusubukang sukatin kung hanggang saan ang mararating ng ibang tao. Hindi niya alam na nalampasan na ni Emily ang naiisip niya. Ang hindi alam ni Emily ay sa loob ng ilang araw, ang tensyon ay sasabog sa isang kaganapan na maghahatid sa lahat ng harapan, at ang kanyang tahimik na tugon sa umagang iyon ay magiging simula ng isang mas malaking pagbagsak. At kapag nangyari iyon, walang makakaalala sa kanya bilang isang cleaning lady. Kinaumagahan, iba ang mood sa 32nd floor. Ito ay hindi lamang isang malamig na araw ng taglamig. Parang mas mabigat ang hangin, sinisingil ng isang bagay na hindi nakikita, na naging dahilan upang maging mas alerto ang lahat. Si Emily ay pumasok sa gusali, gaya ng nakagawian, na may malinis na uniforme at ang kanyang badge na nakasabit sa kanyang leeg. Ngunit ngayon ay maingat na sinusundan siya ng mga mata. Marahil ay paranoia iyon, marahil ito ay katotohanan, alinman sa dalawa, napanatili niya ang kanyang matahimik na pag-uugali, na parang walang bitbit kundi isang balde at isang mop. Habang nililinis niya ang pasilyo patungo sa meeting room, napansin niya ang kanyang amo sa isang sulok, na nagsasalita sa telepono sa mahina at malupit na boses. Hindi niya marinig ang lahat, ngunit malinaw ang mga salitang deadline, leak at tiyak na katahimikan. Humigpit ang mga daliri niya sa hawakan ng squeegee. Ito ay lalong malinaw na may isang bagay na lubhang mali dito, at na siya sa pamamagitan ng pagkakataon o kapalaran ay natisod sa isang mapanganib na web. Nang hapong iyon, habang nililinis ang isa sa mga opisina ng mga direktor, napansin niya ang isang detalye na nagpatigil sa kanya. Nakaawang ang isa sa mga drawer at sa loob ay isang sobre
na may nakasulat na pangalan niya. Pagbukas nito, nakita niya lamang ang isang piraso ng papel na may simpleng parirala. Mag-ingat sa nakikita mo. Walang pirma, walang logo, tuyong babala lang parang kutsilyo sa dilim. Huminga ng malalim si Emily at inilagay ang papel sa kanyang bulsa. Sinusubukang panatilihing neutral ang kanyang ekspresyon para sa mga security camera. Ang natitirang bahagi ng araw ay lumipas sa kakaibang halo ng nakagawian at nakatagong tensyon. Ang mga karaniwang tunog, mga printer, nagmamadaling yabag, mga basong kumakalabit sa counter ng kusina, ay tila napipi na parang nangyayari sa ilalim ng isang layer ng salamin. Napansin ni Emily na may mga taong nakatingin sa malayo habang siya ay dumaan, habang ang iba naman ay mas pinagmamasdan siyang mabuti kaysa dati. Hindi ito nagkataon. Sa kanyang paglabas, si Robert, ang security guard, ay humarang sa kanya sa pintuan. Balita ko masyado kang nakakaakit ng atensyon, Emily. Ang kanyang tono ay hindi kritikal, ngunit isang taus-pusong babala. Basta, ingat ka. Tahimik siyang tumango, ngunit sa loob-loob niya ay tumitibok ang puso niya. Walang babalikan. Sa pagsakay sa subway pauwi, ang mga dilaw na ilaw ay kumikislap sa pagod na mga mukha ng mga pasahero. Mahigpit na hinawakan ni Emily ang metal bar, ngunit nasa ibang lugar ang kanyang isip. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang mahulog sa lugar, at ang larawan na lumitaw ay nakakagambala. Alam niya na sa marami, mananatili siyang isang babaeng tagapaglinis. Ngunit alam din niya na kung minsan, ang mga taong minamaliit ng lahat ang may hawak ng kapangyarihang baguhin ang laro. Nang gabing iyon, habang nilak niya ang pinto ng kanyang apartment, si Emily ay gumawa ng tahimik na desisyon. Hindi siya tatakas. At kung ang babala sa sobre ay isang banta, gayon din. Dahil ngayon higit kailanman, gusto niyang makita kung hanggang saan ang mararating ng mayabang na amo na ito at kung gaano siya kababa kapag lumabas ang katotohanan. Noong Biyernes ng umaga, mas maagang nagising si Emily kaysa karaniwan. Bahagyang nanginig ang tasa ng kape sa kanyang mga kamay, hindi dahil sa lamig kundi dahil sa pag-asa sa kanyang gagawin. Habang tumatawid siya sa Brooklyn Bridge patungo sa Manhattan, ang mga ilaw ng lungsod ay nakipaglaban pa rin sa makapal na fog na bumabalot sa mga matataas na gusali. Ang subway ay masikip, ngunit sa kanya, ang bawat mukha sa paligid niya ay malabo. Ang kanyang isip ay okupado sa bawat detalye ng kung ano ang kanyang pinaplano mula nang matagpuan ang folder na iyon. Pagdating sa gusali, maingat niyang binati ang mga receptionist at umakyat sa ika-32 palapag na para bang isa lamang itong ordinaryong araw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nagsimula sa karaniwang pasilyo. Dumiretso siya sa pantry kung saan alam niyang may blind spot ang mga security camera malapit sa gilid ng dingding. Doon, maingat, kinuha niya sa kanyang bulsa ang isang maliit na notepad at isang flash drive, mga bagay na bihira niyang dalhin. Ang notepad ay naglalaman ng mga detalyadong tala sa mga dokumentong nakita niya. Walang laman ang flash drive. Ngunit hindi nagtagal. Alam niyang hindi niya basta-basta maaring kopyahin ang mga file ng direkta mula sa mga computer ng kumpanya na kukuha ng agarang atensyon. Sa halip, nagsimula siyang mag-obserba ng mga pattern, kung aling mga silid ang walang laman sa ilang partikular na oras, na may posibilidad na iwanang naka-unlock ang kanilang mga laptop, kung aling mga printer ang nakakonekta sa panloob na network nang walang proteksyon ng password. Alam na ni Emily ang gusali tulad ng likod ng kanyang kamay, ngunit ngayon ay minamap din niya ang hindi nakikitang mga kahinaan. Isang madaling araw, habang nililinis ang opisina ng isang mid-level analyst, napansin niyang nakabukas ang screen ng kanyang computer sa isang panloob na email. Nagmamadali siyang umalis, na iniwang kumukurap ang cursor sa isang mensaheng tumatalakay sa mga advance na paglilipat at pag-uulat sa labas ng balanse. Hindi niya hinawakan ang keyboard, ngunit kabisado niya ang bawat salitang mababasa niya sa loob ng ilang segundo. Ito ay isa pang piraso sa palaisipan. Sa tanghalian, mag-isa siyang nakaupo sa cafeteria, nakamasid sa malayo habang ang kanyang amo ay masiglang nakikipag-chat
sa dalawang dayuhang mamumuhunan. Ang kanyang mga kilos ay kalkulado. Ang kanyang ngiti ay nagpraktis. Ngunit napansin ni Emily ang hindi mapakali na sulyap na paminsan-minsan ay ibinabato niya sa cellphone sa mesa. May nangyari at mabilis itong nangyari. Nang hapong iyon, muling nakasalubong ni Emily si Robert. Lumapit siya na parang kaswal lang na usapan pero nanatiling mahina ang boses. Tinatanong ka ng mga tao. Ang pangungusap ay nagpasikip sa kanyang tiyan. Hindi ko alam kung anong ginawa mo pero mag-ingat ka, hindi sila nanggugulo. Nagpasalamat si Emily ngunit hindi siya umatras. Nalampasan na niya ang punto kung saan ligtas ang pag-urong. Bago umalis, gumawa siya ng isang bagay na hindi niya naisip hanggang sa sandaling iyon. Pumunta siya sa mga archive ng basement gamit ang isa sa mga master key na natutunan niya sa mga nakaraang taon upang manatili sa kamay para sa mga emerhensya. Sa mga malamig na istante at maalikabok na mga kahon, nakakita siya ng higit pang mga dokumento. Ilang taon na ang nakalipas na pinirmahan lahat ng mga taong nasa mahahalagang posisyon pa rin. Wala siyang dinala, ngunit umalis siya ng may katiyakan na pagdating ng sandali, makukuha niya ang lahat ng kailangan niya para mabagsakan ang glass castle na iyon. Sa kanyang pag-alis, ang malamig na hangin sa gabi ay tumama sa kanyang mukha na parang paalala. Siya ay pumapasok sa mapanganib na teritoryo. Ngunit hindi na nakaramdam ng takot si Emily. Nakaramdam siya ng determinasyon. At sa bawat paghakbang niya sa nagyayelong bangketa, tila lalong hindi maiiwasan ang pagbagsak ng lalaking tumawag sa kanya na tagalinis lang. Nagsimula ang Lunes sa mabigat na kalangitan. Ang mga kulay abong ulap ay bumabalot sa Manhattan na parang kumot na tingga. Maagang dumating si Emily bago pa man magsimula ang trabaho at sinalubong siya ng nakakatakot na katahimikan sa ika-32 palapag. Walang karaniwang buzz ng nagmamadaling pag-uusap, walang tunog ng mga coffee machine, panay lang ang ugong ng aircon. Mabilis niyang napagtanto na may nangyari, sarado ang mga pinto sa mga pangunahing silid at sa loob, ang mababang boses ay agad na nagtatalo. 9:00 pa lang ay sumulpot na ang amo sa hallway. Mabilis siyang naglakad, nakadikit ang cellphone sa tenga ni hindi man lang lumilingon. Ang kanyang tono ay tensyonado, halos naiinip na. Si Emily na nakatalikod ay nagkunwaring naglilinis ng isang istante habang nakikinig sa magkahiwalay na mga snippet. Kailangan nating tiyakin na walang ebidensya, alisin ang anumang panganib sa pagtatapos ng araw. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Sa kalagitnaan ng umaga, isang internal na email ang ipinadala sa lahat ng empleyado. Pangkalahatang pulong sa 4 p.m. Mandatory ang pagdalo. Walang mga detalye, isang maikling anunsyo lamang. Alam ni Emily na may mahalagang ipahayag. Ngunit ang ikinaintriga niya ay ang katotohanan na ilang sandali pa nakita niya ang dalawang hindi pamilyar na lalaki na pumasok sa opisina ng kanyang amo. Seryosong mukha, maitim na kasuotan, at ang uri ng postura na nagtraidor ng higit na kapangyarihan kaysa kinakailangan para sa isang simpleng management meeting. Napanatili niya ang kanyang gawain, ngunit ang kanyang mga mata ay maasikaso sa bawat galaw. Bandang tanghali, habang inaayos ang pantry, nakita niya ang kanyang amo at ang dalawang lalaki na lumabas ng silid at pumasok sa pribadong elevator. Bago magsara ang mga pinto, malinaw niyang narinig ang mga salitang, "Siguraduhing walang sinuman ang may access sa mga lumang file." Alam ni Emily na ito ang kanyang pambungad. Kung ang mga lumang file ay lubhang mapanganib, kung gayon ang mga ito ang kailangan niya. At tila nagsabwatan ang kapalaran. Bandang 2:00 ng hapon, nakatanggap siya ng impormal na tawag upang mabilis na i-clear ang conference room sa ika-30 palapag na nagkataon na may isa sa hindi gaanong sinusubaybayang access point sa archive. Siya ay gumalaw ng mahinahon nang hindi nag-aalinlangan, ngunit sa loob naramdaman niya ang pagbomba ng adrenaline. Pagpasok sa archive room, maingat niyang isinara ang pinto at sinimulang halukayin ang mga istante. Sa mga may label na kahon at maalikabok na mga folder, nakakita siya ng file na may sariling pangalan ng kanyang amo na nakatatak sa pabalat na may kasamang
mga petsa at pirma. Sa mabilis na pag-flip dito, nakita niya ang patunay ng malalaking deposito sa mga hindi idineklara na account, pati na rin ang panloob na sulat na nagpapatunay sa pagmamanipula ng mga balanse. Ang oras ay maikli. Maingat niyang inalis ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa at kinunan ng litrato ang mga pangunahing pahina, sinisiguradong hindi mag-iiwan ng anumang senyales na hinawakan niya ang mga iyon. Pagkatapos ay ibinalik niya ang lahat ng eksakto kung ano ito at umalis bago dumating ang sinuman. Sa sandaling iyon, hindi pa alam ni Emily kung paano niya gagamitin ang ebidensyang ito, ngunit isang bagay ang natitiyak niya. Ang lalaking tumingin sa kanya sa mata at nagsabing, "Ikaw ay isang babaeng tagapaglinis," hindi namamalayang pumirma sa kanyang sariling pangungusap. At siya ang magiging saksi na magpapaalala nito sa mundo. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Emily. Parang paulit-ulit na pelikula ang naglaro sa kanyang isipan, ang mga larawan ng mga pahinang nakuhanan ng larawan. Bawat detalye ay tila tumaba ng maalala niya ang mga iyon. Ang malamig na ekspresyon ng kanyang amo, ang yabang ng kanyang mga salita, at ngayon, ang hindi maikakailang patunay na sa likod ng mamahaling terno ay isang lalaking handang gawin ang lahat upang hindi mahawakan ang kanyang kapalaran. Alam niyang hindi siya maaring kumilos ng padalos-dalos. Isang maling galaw ay maaring magdulot hindi lamang sa kanyang trabaho kundi sa kanyang kaligtasan. Ngunit alam din niya na ang paghihintay ng masyadong matagal ay magbibigay sa kanya ng oras upang sirain ang ebidensya. Kinabukasan, gumawa ng tahimik na desisyon si Emily. Kailangan niya ng mga kakampi. Hindi mga taong nakulong sa bilog ng impluwensya ng kanyang amo, kundi isang tao sa labas, isang taong may kapangyarihan at interes na ilantad ang lahat. Noon niya naalala ang isang matandang kaibigan, si Claire, isang investigative journalist na nakilala niya. Ilang taon na ang nakalipas habang naglilinis ng mga newsroom sa downtown. Alam ni Emily na si Claire ay may matatag na reputasyon para sa pagsira ng malalaking kwento at higit sa lahat sa pagprotekta sa kanyang mga mapagkukunan sa lahat ng mga gastos. Sa kanyang lunch break, pumunta si Emily sa isang discreet na cafe 3 blok mula sa gusali. Umupo siya sa isang sulok na mesa kung saan makikita niya kung sino ang dumating at pumunta at naghintay. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Claire na may parehong nakakaunawang tingin gaya ng lagi. Kaunti ang sinabi ni Emily, ngunit sapat na para makuha ang atensyon ng mamamahayag. Ibinigay niya ang telepono na may mga larawan at nagtanong, "Huwag mong gamitin ang aking pangalan kailanman." Maingat na binaliktad ni Claire ang mga larawan at nakita ni Emily ang katangiang kumikinang sa kanyang mata kapag may potensyal na sumabog ang isang kwento. "Ito, malaki ito, Emily, pero alam mo kung ano ang mangyayari kapag lumabas ito, di ba?" Tumangulang siya, tahimik na bigat sa kanyang dibdib. Pagbalik sa trabaho, ipinagpatuloy ni Emily ang kanyang routine na parang walang nangyari. Nadaanan siya ng kanyang amo sa pasilyo, malakas na kausap sa telepono, at hindi man lang napansin na sa mismong sandaling iyon ay nagsisimula ng mabuksan ang unang thread ng web. Ngunit alam ni Emily na ang kanyang pagbagsak ay hindi maaaring kaagad. Kailangan itong kalkulahin, ilantad sa tamang sandali, nang wala na siyang puwang para makatakas. Sa paglipas ng mga araw, napansin niya ang mga banayad na pagbabago. Naging mas madalas ang mga closed-door na pagpupulong, iniiwasan ng mga pamilyar na mukha ang pakikipag-eye contact at nagkaroon ng matagal na kaba sa mga pasilyo. Muli siyang nilapitan ni Robert, ang security guard, sa pagkakataong ito na may mas seryosong ekspresyon kaysa dati. May sumusubok na alamin kung ikaw ay nakakakita ng mga bagay na hindi mo dapat. Huminga ng malalim si Emily, pinananatiling neutral ang kanyang ekspresyon. "At ikaw?" tanong niya. Ngumisi siya. "Ako? Sinisigurado ko lang na may oras ka para gawin ang kailangan mong gawin." Sa sandaling iyon, naunawaan niya na, bagamat nag-iisa siya sa esensya ng pakikibaka na ito, may mga handang magbigay ng daan para maabot niya ang dulo. At malapit na ang wakas, napakalapit. Hindi naghihiganti si Emily para sa simpleng kasiyahan na makitang bumagsak ang kanyang amo.
Gusto niya ng mas malalim. Gusto niyang maramdaman niya sa kanyang balat at kaluluwa ang bigat ng pagmamaliit ng isang tao. Nais niyang maunawaan niya na kung minsan, ang kamay na may hawak ng basahan at ang balde ay ang parehong kamay na maaaring maglabas ng alpombra mula sa ilalim mo at maglantad sa dumi na nakatago sa ilalim. 2 araw pagkatapos ng pagkikita ni Claire, tila nakalanghap ng mas siksik na hangin ang buong gusali. May mga bulungan sa mga pasilyo, mabilis na mga sulyap ng may dumaan at isang pagkabalisa na tila pumipintig sa mga dingding na salamin. Si Emily ay lumakad na may parehong postura gaya ng dati, ang kanyang uniforme na walang kamali-mali. Ang kanyang mga hakbang ay sinusukat, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang umiikot ang mga gear at anumang sandali, ang unang spark ay makikita. Nang umagang iyon, tinawag ang isang emergency na pulong para sa executive board. Sumara ang dobleng pinto sa conference room at mula sa loob ay nagmumula ang mahinang tunog ng mga tinig. Si Emily, na nag-aayos ng pantry sa tabi ng pinto, ay nakarinig ng mga fragment na tumatakas sa siwang ng pinto. External investigation, journalist, leaked documents, maintain control of the narrative. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Malinaw na inilipat na ni Claire ang mga piraso, ngunit wala pang nakakaalam na ang pinagmulan ng ebidensyang iyon ay ilang dipa lang ang layo naglalampaso sa sahig. Maya-maya ay lumitaw ang boss. Ang kanyang mukha ay tense, ngunit sinusubukan pa ring panatilihin ang isang harapan ng kumpiyansa. Naglakad siya sa mga bulwagan, nagsasalita sa mas mababang tono kaysa sa karaniwan, nagpapalitan ng mabilis na mga mensahe sa kanyang cellphone. Iniiwasan ang anumang matagal na pag-uusap. Pinagmamasdan siya ni Emily mula sa malayo, hindi sa galit, ngunit sa halos malamig na kalmado. Alam niyang isang maskara lamang ang kumpiyansa nito na malapit ng masira. Sa kalagitnaan ng hapon, isang kakaibang kilusan ang nakakuha ng kanilang atensyon. 2 hindi kilalang lalaki na nakatali ang pumasok sa gusali at dumiretso sa ika-32 palapag. Si Robert, na sinusubaybayan ng mga kamera, ay natagpuan si Emily sa ibang pagkakataon at bumulong. Sila ay mga panlabas na auditor. May nanggugulo. Tumango lang siya, nagkukunwaring walang interes, ngunit sa loob-loob niya, ang adrenaline ay dumaloy sa kanyang mga ugat. Nagsimulang magbago ng mabilis ang kapaligiran. Ang mga order ay ibinigay at binawi sa loob ng ilang minuto. Ang mga dokumento ay nawala sa mga mesa at ang mga agarang email ay ipinadala ng maramihan. Napatingin ang ilang empleyado kay Emily na parang biglang mas napansin ang presensya nito. Hindi hayagang, ngunit may kung ano sa hangin na parang naramdaman nilang konektado siya sa tahimik na kaguluhang nangyayari. Sa pagtatapos ng araw, habang nag-iimpake ng cleaning cart, nadaanan ni Emily ang kanyang amo sa pasilyo. Huminto siya saglit tungkol sa kanya nang may pagkalkula ng tingin. Kakaiba kung paanong may mga taong laging nasa tabi kapag may mga importanteng bagay na nangyayari. Aniya na makapal ang tono ng pananalita. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Emily. Kakaiba kung paano nakakalimutan ng ilang tao na kahit saan ay may mga mata at tainga, sagot niya, bago nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Ang kanilang maikling palitan ay umaling-aungaw sa kanyang isipan pagkatapos nitong lumiko sa kanto. Alam ni Emily na hindi niya kailangang sumigaw para marinig. Bawat hakbang niya, bawat katahimikan na pinananatili niya ay lumilikha ng perpektong salaysay para sa huling suntok. At habang sinusubukan ng amo na kontrolin ang sitwasyon, lalo niyang ikinulong ang sarili sa sarili niyang web. Nang umalis siya sa gusali ng gabing iyon, iba ang pakiramdam ng malamig na hangin. Parang pinangako nito na may malaking mangyayari. Hindi nagmamadali si Emily. Gusto niya ng presisyon, dahil ang tamang sandali ay hindi ang pinakamabilis. Ito ay ang isa kapag ang pagbagsak ay hindi maiiwasan at ang epekto ay imposibleng baliwalain. Kinaumagahan, ang kapaligiran sa ika-32 palapag ay hindi na lamang tensyon, ito ay isang pagkubkob. Ang mga panlabas na auditor ay kumikilos mula pa noong maaga, nagpapalipat-lipat sa mga clipboard, humihiling ng mga dokumento.
at nagtatanong ng mga direktang tanong sa mga direktor na dati ay lumakad ng may hindi nagkakamali na postura. Ngayon marami ang umiwas kahit tumingala sa kanilang mga mesa. Si Emily, habang tinutulak niya ang cart sa paglilinis, napansin niya na ang mga mata ay umiwas hindi lamang dahil sa kahihiyan, kundi dahil din sa takot na masabi ang maling bagay sa maling oras. Sinubukan ng boss na mapanatili ang isang harapan ng kontrol. Siya ay nagsuot ng parehong hindi nagkakamali na suit at pinagtibay ang parehong makapangyarihang tono. Ngunit mayroong isang bagay sa kanyang mga mata, isang kisap mata ng pagkabalisa na nagtaksil sa kanyang pagod. Ilang oras siyang nagkulong sa sarili niyang opisina. Sinasagot ang mga tawag na nagtapos sa pagsara ng mga pinto at pagkuyom ng kamao. Nagmamasid si Emily mula sa malayo na may pasensya ng isang taong nakakaalam na ang tadhana ay hindi kailangang magmadali upang maihatid ang hustisya. Bandang tanghali, siya ay nasa 30th floor filing cabinet na nag-aayos ng mga file nang makarinig siya ng nagmamadaling yabag. Dalawa sa mga direktor ang nagmamadaling pumasok, nagsasalita ng mahina, ngunit hindi gaanong tahimik na hindi niya marinig. Kung lumabas iyon, tapos na tayo. Ipinangako niya na kontrolado niya ang lahat. Sa bawat pangungusap, naging mas malinaw na ang kaguluhan ay hindi na nakakulong sa hindi nakikitang mga pasilyo ng kumpanya. Nadudurog na nito ang mga dingding sa itaas. Nang hapong iyon, isang insidente ang nagpabilis sa spiral. Lumabas mula sa meeting room ang isa sa mga auditor na may dalang Manila envelope, kasunod ang dalawang security guard. Ang bulong-bulungan ay kumalat na parang apoy. Nakakita sila ng mga dokumentong hindi nakalista sa mga opisyal na talaan. Hindi na kailangan pang magtanong ni Emily para malaman na naglabas na si Claire ng mas maraming piraso ng puzzle sa press. Ang mga channel ng balita ay tahimik na naghahanda ng lupa para sa bagyo. Parang libing ang atmosphere sa cafeteria. Nagsalita ang mga tauhan sa pananahimik na tono na parang natatakot kahit na ang mga pader ay maaaring marinig. Umupo si Robert sa table ni Emily at bumulong, nahihilo na siya, isang tulak pa at tuluyan na siyang mahuhulog. Itinagilid niya lamang ang kanyang ulo na parang hindi nagkukumpirma o tumatanggi, ngunit sa loob-loob, niya ay naramdaman niya ang matibay na katiyakan na ang pagtulak ay ginagawa na. Sa pagtatapos ng araw habang inaayos ang pangunahing pasilyo, nakita ni Emily ang kanyang amo na lumabas mula sa kanyang opisina. Maputla ang kanyang mukha, bahagyang lumuwag ang kanyang kurbata. Lumingalinga siya sa paligid na parabang naghahanap ng masisisi sa apoy na hindi niya maapula. Nang magtama ang kanyang mga mata kay Emily, may isang sandali na tila tumigil ang oras. Wala siyang sinabi. Hindi niya kailangan. Ang kanyang katahimikan ay nagdala ng mas mabigat kaysa sa anumang mga salita. Sa labas, nilalamon ng gabi ang lungsod, ngunit alam ni Emily na sa loob ng gusaling iyon, ang mga susunod na oras ay magiging mahalaga. Ang bitag ay nailagay, ang mga piraso sa lugar, at ang natitira ay ang huling suntok. Isang suntok na kapag dumating ay hindi lamang magpapabagsak sa isang tao, kundi pati na rin sa mga salamin na pasilyo, ang aral na hindi niya malilimutan. Huwag maliitin ang mga hindi mo kilala. Kinaumagahan, ang nagtitipon na bagyo sa wakas ay bumasag sa mga pader ng kumpanya. Maaga sa umaga, nagsimulang magpakita ang mga screen ng computer ng mga abiso ng mga balita. Ang ilan ay may maingat na mga headline, ang iba ay may mga font na sapat na malaki upang mapanatiling gising ang sinumang executive sa gabi. Ang iskandalo sa pagmamanipula ng pananalapi ay tumama sa $1 bilyong na korporasyon ng New York. Bagamat hindi direktang binanggit ng mga artikulo ang mga pangalan, malinaw ang mga detalye sa sinumang pamilyar sa panloob na istruktura at alam ng lahat sa ika-32 palapag kung sino ang tinutukoy. Maagang dumating si Emily, gaya ng dati, at nadatnan niya ang lobby na puno ng mga reporter sa labas. Nakahanda na ang mga kamera, nakataas ang mga mikropono, naghihintay ng anumang pamilyar na mukha. Sa loob halos maramdaman ang tensyon. Ang karaniwang tunog ng mga pag-uusap ay napalitan ng mga nagmamadaling tawag sa telepono.
kalabog ng mga pinto, at ang patuloy na alingaw-ngaw ng elevator na walang katapusang pataas at pababa. Sa kalagitnaan ng umaga, lumitaw ang amo sa pasilyo, ngunit hindi na niya dinala ang sarili na may parehong palalong kilos. Ang kanyang kurbata ay nakatali, ang kanyang buhok ay magulo, at ang pawis ay nasa kanyang noo. Tahimik siyang nakikipag-usap sa isa sa mga abogado ng kumpanya na tila mas nag-aalala sa paghikayat sa kanya na pumirma sa mga dokumento kaysa sa pakikinig sa kanya. Si Emily, mula sa malayo, ay pinagmamasdan ang bawat kilos niya, ang bawat micro-expression niya. Walang kasiyahang makita siyang ganito. Naroon ang malamig na kaalaman na nangyayari ang hindi maiiwasang mangyari. Sa 2 p.m., isang bagong all-hand meeting ang ipinadala sa lahat ng empleyado. Ang pangunahing silid ay puno. Ang hangin ay mabigat at tahimik. Pumasok ang amo na may kasamang 2 abogado at isa sa mga board member. Bahagyang nanginginig ang kanyang boses nang ipahayag niya na ang kumpanya ay dumadaan sa isang maselan na yugto at na ilang pansamantalang hakbang ay gagawin upang mapigil ang epekto. Ngunit ang bawat salita ay nagambala sa pamamagitan ng mapilit na tunog ng mga notification na dumarating sa mga cellphone, mga bagong kwento, mga bagong detalyeng tumutulo, mga bagong numero na naging imposible sa anumang pagtatangkang kontrolin. Nakatayo si Emily sa likod ng kwarto, malapit sa pinto, invisible as always, pero feeling niya sa sandaling iyon, iba ang tingin sa kanya ng lahat ng nandoon. Hindi dahil alam nila ang papel na ginampanan niya, ngunit dahil kahit papaano, tila ang kanyang presensya ngayon ay sumisimbolo sa tahimik na pagtutol laban sa pagmamataas. Sa pagtatapos ng pagpupulong, umalis ang amo na napapalibutan ng mga tagapayo at abogado, ngunit hindi siya nakaligtas sa mga tingin ni Emily. For a second, he stared at her as if trying to decipher something, but then give up. Iyon ay ang hitsura ng isang tao na hindi na kontrolado ang salaysayat. Mas masahol pa, alam ito. Nang matapos, ang araw ang lungsod sa labas ay natatakpan ng hangin. Bumaba si Emily sa hagdan ng subway na may matatag na mga hakbang. Pakiramdam niya ay matatapos na ang laro. Ang natitira na lang ngayon ay ang panghuling hakbang, ang pinakasagisag, ang magpapabago sa buong pagkahulog na ito sa isang aral na umaalingaw-ngaw sa mahabang panahon. Bumangon ang Biyernes na may matinding lamig at kakaibang katahimikan sa gusali. Mula noong madaling araw, ang mga empleyado ay nagmamadaling pumapasok na may nagmamadaling mga hakbang at malungkot na ekspresyon na para bang gusto nilang matapos ang araw ng mabilis hanggat maaari. Naramdaman ni Emily ang tensyon sa hangin, ang pakiramdam ng end of the game kapag natalo na ang kalaban, ngunit pilit pa ring kinakaladkad palabas ang pagkahulog. Alam niya na sa sandaling iyon, ang kapalaran ng kanyang amo ay selyado na. Ang natitira na lang ay panoorin ang pagbagsak na may katahimikan ng isang taong naghihintay ng tamang sandali para kumilos. Umagang-umaga kumakalat ang mga bagong pagtagas. Sa pagkakataong ito, binanggit ang mga pangalan, kabilang ang mga matataas na executive na direktang nakaugnay sa mga ipinagbabawal na transaksyon. Ang ebidensya ay masyadong detalyado upang tanggihan at ang presyon sa board ng kumpanya ay tumaas sa bawat minuto. Ang pangalan ng amo, habang hindi nakasulat sa mga headline, ay lumabas sa pagitan ng mga linya, sa mga dokumento, sa mga account ng mga dating empleyado at sa mga record ng bangko na ngayon ay ginawang publiko. Damang-dama ang impact. Ang mga silid ay sarado para sa mga emerhensyang pagpupulong ay dumami. Ang mga abogado ay dumating at umalis na parang mga bumbero na sinusubukang patayin ang apoy na tumupok na sa buong istruktura. Ang ilang mga direktor na dating mapagmataas at may tiwala sa sarili, ngayon ay umiwas na makipag-eye contact kahit sa mga tauhan ng paglilinis. Masasabi ni Emily sa mga sulyap na umiikot sa mga pasilyo na kahit papaano alam ng lahat na corner ang amo. Bago magtanghalian, nakasalubong niya si Robert sa lobby. Siya na bihirang magpakita ng emosyon ay nagpakawala ng kalahating ngiti. Ngayon ay maaaring ang araw, sabi niya sa isang mababang, halos konspiratorial na tono.
Huwag lang masyadong malapit kapag nagsimula ng bumagsak ang gusali. Tumango lang si Emily, ngunit sa loob-loob niya ay nakaramdam siya ng tahimik na pag-asa. Bandang 2:00 ng hapon, ipinatawag ng konseho ang hepe sa isang closed-door meeting. Ang pagpupulong ay tumagal ng mahigit 1 oras, ngunit parang isang buong araw. Nang bumukas ang mga pinto, lumabas siya na may nakaguhit na mukha, mas mabagal ang takbo, at wala ang karaniwang cellphone sa kamay. Nawala sa kanya ang isang bagay, marahil ang kanyang kontrol, marahil ang kanyang kumpiyansa, marahil ang kanyang posisyon mismo. Hindi na kailangang magtanong ni Emily. Ang tingin sa kanyang mga mata nang dumaan siya sa pasilyo ay nagsabi ng lahat. Ito ay ang hitsura ng isang taong nakakaalam na ang digmaan ay nawala. Ang natitirang bahagi ng hapon ay minarkahan ng lumalaking buzz. Nagbulungan ang mga tao sa mga sulok, nagpalitan ng mabilisang mensahe at nagsimulang kumalat ang mga alingaw-ngaw ng opisyal na pagbibitiw. Si Emily, gayunpaman, ay pinanatili ang kanyang tungkulin, naglalakad sa pasilyo na may tela sa kanyang kamay na hindi nakikita ng mga nakagambalang mga mata. Ngunit sa kaloob-looban, ang bawat hakbang ay sinamahan ng katiyakan na kapag dumating ang anunsyo, hindi lamang ito ang katapusan ng isang corporate cycle. Ito ay kumpirmasyon na ang karma ay laging nakakahanap ng paraan kahit na kailangan itong tumawid sa mga marmol na sahig upang makarating doon. At alam niyang mayroon pang isang huling eksena, ang pinakasimboliko sa lahat, upang isara ang kwento. Hindi para sa paghihiganti, ngunit para linawin sa lahat ng nanood ng mabuti na hindi dapat sukatin ang halaga ng isang tao sa papel na ginagampanan nila. Nagsimula ang sumunod na Lunes na hindi katulad ng iba. Bago pa man mag-8:00 ng umaga, ang pasukan ng gusali ay puno na ng mga kamera, mikropono at mga reporter na nagsisisiksikan para sa mga larawan. Hindi napigilan ng malamig na hangin ng New York ang mga tao na matiyagang naghihintay sa paglabas ng isang lalaki na hanggang ilang araw na ang nakalipas ay naramdamang hindi mahawakan. Sa loob, pinaigting ang seguridad at ang kapaligiran ay parang isang barko na naaanod, kung saan alam ng lahat na hindi makakarating. Ang kapitan sa daungan. Maagang dumating si Emily at nakalusot sa lobby, napansin kung gaano nagbago ang kapaligiran. Ang patuloy na ugong ng mga ordinaryong araw ay napalitan ng isang maigting na katahimikan na nabasag lamang ng ingay ng nagmamadaling mga yabag at pagsasara ng mga pinto. Sa 32nd floor, halo-halong tingin, part curiosity, part fear. Walang nakakaalam ng eksakto kung paano o kailan magiging opisyal ang taglagas, ngunit naramdaman ng lahat na ang sandali ay napakalapit na upang hindi pansinin. 10:00 tumunog ang pribadong elevator. Dumiretso sa opisina ng amo ang 2 lalaking naka-dark suit, malinaw na abogado. Pagkalipas ng ilang minuto, isang grupo ng mga direktor ang pumasok sa parehong silid, at ang mga pinto ay nagsara sa isang matalim na pag-click. Si Emily, habang maingat niyang nililinis ang pasilyo, naramdaman ang bigat ng mga pader na iyon. Sa loob, ang kinabukasan ng isang lalaki ay pinagpapasyahan. Ang mga sumunod na oras ay mabagal, halos malagutan ng hininga. Ang mga opisyal ay nagsiksikan sa maliliit na grupo, nagpapalitan ng impormasyon na dumating sa mga fragment, pagbibitiw, kasunduan sa katahimikan, formal na pagsisiyasat. Bawat bagong salita ay tila nagpapabilis sa di nakikitang pag-ikot ng orasan hanggang sa paghahayag. Di nagtagal pagkatapos ng tanghali, kumalat ang balita na parang apoy, magpapatawag ang amo ng press conference sa labas ng gusali sa 4:00 ng hapon. Opisyal na kumpirmasyon na aalis na siya sa kanyang posisyon. Kumalat ang balita sa mga bulwagan na nagdulot ng tahimik na kaguluhan. Walang hayagang nagdiwang, ngunit ang isang sama-samang pasanin ay unti-unting inaalis. Nanatiling nakagawian si Emily. Naglakad siya sa pasilyo, nangolekta ng mga baso, at naglinis ng mga mesa, ngunit ang bawat paggalaw ay sinadya. Alam niya na kapag lumabas siya sa pintuan,
dadalhin niya hindi lamang ang bigat ng kanyang sariling pagkahulog, kundi pati na rin ang peklat ng pagmamaliit ng isang tao na, para sa kanya, ay hindi kailanman naging higit sa isang babaeng tagapaglinis. Sa ganap na 4:00, ang lobby ay puno ng mga mamamahayag. Bumaba ang hepe na may kasamang mga abogado, seryoso ang kanyang ekspresyon, hindi gaanong tuwid ang kanyang tindig kaysa karaniwan. Habang binabasa niya ang kanyang maikling talumpati, sinusubukang panatilihin ang kanyang dignidad. Nagmamasid si Emily sa gilid, halos hindi nakikita. Ngunit mayroong isang bagay sa hangin, isang tagapagbalita na ang huling sandali ay darating pa, isang tahimik na kilos na tatatak hindi lamang sa kanyang pagbagsak, kundi ang aral na maaalala ng lahat. At alam na alam niya kung ano ang magiging kilos na iyon. Dahil sa lamig ng hapon, napahawak sa mga mamamahayag ang kanilang mga Amerikana habang kinukunan ng mga kamera ang bawat ekspresyon ng lalaki na ilang araw na nakalipas ay naglalakad sa mga bulwagan na parang isang hari. Ngayon, sa pasukan ng gusali, sa harap ng dagat ng mga flashbulbs, binasa niya ang isang rehearsed speech, sinusubukang ibahin ang anyo sa isang personal na desisyon. Kung ano ang alam ng lahat ay ang resulta ng hindi mabata presyon. Ang kanyang mga salita ay sinukat, ang kanyang tono ay kontrolado, ngunit ang kanyang mga mata, ay ipinagkanulo ang pagkatalo. Nakatayo si Emily ilang di pa lang ang layo, sa loob ng lobby, basahan sa kamay at walang kapintasang nakasuot ng uniforme. Hindi niya kailangang naroon, maaari siyang manatili sa ika-32 palapag o kinuha ang pagkakataong umalis ng maaga. Ngunit alam niya na ang sandaling ito ay ang perpektong pagtatapos, ang eksenang kapalaran ay perpektong ginawa. Habang binabasa niya ang tungkol sa transparency, trust at mga bagong direksyon para sa kumpanya, dahan-dahan siyang naglakad sa lobby patungo sa front door, tinapos ang tila isa pang gawain. Lalong lumakas ang ingay ng mga kidlat nang bumukas ang mga pinto at bumungad sa kanya si Emily, bit-bit ang balde at squeegee. Ilang saglit, ibinalik ng ilang reporter ang kanilang mga kamera na curious sa presensya nitong silent figure na, lingid sa kanilang kaalaman, ay naging spark sa lahat ng ito. Hindi siya tumingin ng diretso sa kanya, ngunit ang lapit niya lang ay napansin niya, at humina ang boses nito ng kalahating segundo. Ito ay sapat na para sa lahat sa paligid upang makuha ang crack. Naglakad-lakad si Emily sa sulok, huminto sa tabi ng pasukan, at nagsimulang maglinis ng isang maliit na bahagi ng marmol nang hindi nagmamadali na para bang ang oras ay sa kanya lamang. Ngunit ang bawat paggalaw ay puno ng simbolismo. Ang babaeng naglilinis habang ang lalaking nagpahiya sa kanya ay nakatayo sa harap ng mga kamera na sinusubukang linisin ang kanyang sariling pangalan. Ang mga tungkulin ay binaliktad na ngayon at walang halaga ng pananalita ang maaaring magbago nito. Nang matapos siya, sinusubukang panatilihin ang kanyang kalmado, umatras siya ng isang hakbang at saglit na nagtama ang kanyang mga mata sa kanya. Walang puot, walang provocation, kundi ang tahimik na katatagan ng isang taong alam na nanalo sila nang hindi na kailangang sumigaw. Sa sandaling iyon ay bumagsak ang aral para sa kanya, sa mga nasa malapit at sa mga makakakita sa larawang iyon sa mga pahayagan kinabukasan. Ang hepe ay umalis sa gusali sa gitna ng mga tanong, napapaligiran ng mga security guard nang hindi sumasagot ni isang salita. Nanatili roon si Emily, pinalitan ng basahan sa balde, pinagmamasdan ang mga salamin na pinto habang umaatras ang kanyang figura hanggang sa mawala siya sa karamihan. Sa labas ang lungsod ay nanatiling mataong, walang malasakit sa drama na katatapos lang mangyari. Sa loob, gumaan ang pakiramdam ng lobby na parabang ang bigat ng mga tao ng pagmamataas ay tuluyang naalis. Naglakad siya pabalik sa elevator, naramdaman ang banayad na init ng katarungang inihain ng walang karahasan nang hindi sumisigaw, sa lakas na nasa tamang lugar sa tamang oras at hindi kailanman nakalimutan kung sino talaga siya. Ang uniforme ay nanatiling pareho,
Ang trabaho din ngunit alam ni Emily na mula sa araw na iyon, hindi na siya magiging isang cleaning lady. At marahil ang pinakadakilang lasa ng tagumpay ay tiyak na nakasalalay dito, na ipinakita sa mundo ng hindi na kailangang magsalita na ang dignidad ay hindi nasusukat sa pamamagitan ng mga badge at ang tunay na kapangyarihan kung minsan ay nasa mga hindi malamang na mga kamay. Ginawa ng karma ang bahagi nito at siya sa kanya. Ang pangunahing koridor sa ika-32 palapag ay may halos malupit na glow, pinakintab na marmol, mga dingding na salamin, ang patuloy na pagmuni-muni ng isang lungsod na hindi natutulog. Ang amoy ng mamahaling kape ay naghalo sa tunog ng nagmamadaling mga yabag, habang ang mga milyon-dolyar na kontrata ay nilagdaan sa mga silid na hindi alam ni Emily. Palaging hindi nakikita, palaging maingat, nagpakita siya bago magsimula ang araw para sa mga executive, hindi nagkakamali na kulay abong uniforme, nakatali ang buhok at isang matahimik na tingin. Sa umagang iyon, gayunpaman ang hangin ay may ibang timbang. Nang madaanan niya ang silid ng pagpupulong, nakasalubong niya ang bagong amo. Matangkad, hindi nagkakamali, matalas ang mata. Napapaligiran ng mga direktor, pinutol niya ang pag-uusap para lamang magbitaw ng mapang-asar na pahayag na pumutol sa hangin. Ikaw ay isang babaeng tagapaglinis lang. Ang sumunod na katahimikan ay tila tumitimbang ng 1 tonelada. Ang iba ay mahinang tumawa, ang iba naman ay umiwas ng tingin. Inaasahan nilang ibababa niya ang kanyang ulo at magpatuloy. Ngunit isang bagay sa loob niya ang nagising. Ang walang alam doon ay may dalang kwento si Emily na maaaring magpabalik-balik sa kanilang mundo. Hindi siya tumugon ng galit. Itinanim lamang niya sa kanyang titig ang isang binhing malapit ng sumibol bilang pinakamapait na aral na matatanggap niya. Lumipas ang araw, ngunit nagbago ang kapaligiran. Habang naglilinis siya, pinagmamasdan ni Emily ang bawat mukha, ang bawat pag-uusap ay nagambala sa kanyang paglapit. Sa elevator, si Robert, ang security guard, ay nagbigay ng maikling babala. Stay strong, Emily. Hindi lang ito payo. Ito ay halos isang tanda. Makalipas ang ilang oras, nag-iisa sa isang restricted room, nakakita siya ng folder na nakabukas sa desk. Mga papel na may mga numero, pangalan, at transaksyon na malinaw na hindi dapat makita. Isinara niya ang folder, ngunit ang mga pahina ay nanatiling nakaukit sa kanyang memorya. Sila ay higit pa sa malamig na mga numero. Sila ay katibayan ng isang bagay na mapanganib. Sa sumunod na mga araw, nimap ni Emily ang teritoryo na may mga sariwang mata. Sino ang nag-iwan ng kanilang mga laptop na naka-unlock, kung aling mga printer ang may access sa panloob na network, kung aling mga silid ang walang laman. Ayaw niyang kumilos ng pabigla-bigla. Gusto niya ng precision. Nang muling dumaan sa kanya ang kanyang amo, naglunsad ito ng panibagong provocation na para bang sinusubok ang kanyang limitasyon. Hindi siya tumugon. Ang katahimikan ay maaring maging mas matalas kaysa sa anumang salita. At katahimikan ang naging sandata niya. Isang hapon, pinagbigyan siya ng swerte o kapalaran. Inatasan na linisin ang ibabang palapag. Nakita ni Emily ang hindi gaanong sinusubaybayang access sa archive. Sa maalikabok na mga kahon, nakakita siya ng file na may pangalan ng kanyang amo, patunay ng mga nakatagong deposito, panloob na email, at pagmamanipula ng balanse. Maingat niyang kinunan ng larawan ang lahat at ibinalik ito sa parehong lugar. Umalis siya hindi lamang na may patunay, ngunit may katiyakan. Ang lalaking iyon ay pumirma ng kanyang sariling pangungusap. Para kumilos, kailangan niya ng isang tao sa labas ng bilog na iyon. Naalala niya si Claire, isang investigative journalist at isang matandang kakilala. Nag-ayos silang magkita sa isang maingat na cafe. Ibinigay ni Emily ang mga larawan, nagtanong lamang, "Huwag gamitin ang aking pangalan." Ang ningning sa mata ni Claire ay nagsabi ng lahat. Ito ay may potensyal na sumabog. Makalipas ang mga araw, umuugong ang gusali. Closed-door meetings, tense na mukha, contradict orders. 2 panlabas na auditor ang lumitaw at kinumpirma ni Robert.
Sila ay nagpapakilos ng pugad ng trumpeta. Nagpatuloy lang si Emily sa paglilinis, ngunit sa loob-loob niya, ang bawat hakbang ay countdown. Nang mag-leak ang mga unang kwento, na puno ng bulungan ang mga pasilyo, ang boss ay hindi na nagkaroon ng parehong hangin ng untouchability. Sinubukan niyang mapanatili ang kontrol, ngunit ang bigat sa kanyang mga balikat ay nakikita. Sa isang pangkalahatang pulong, ang kanyang mga salita tungkol sa transparency ay nalunod sa tunog ng mga cellphone na nag-vibrate na may mga bagong paratang. Napatingin si Emily mula sa pintuan. Nakita niya ito, nag-alinlangan sandali, ngunit umiwas siya ng tingin. Wala nang anumang kontrol. Nang sumunod na linggo, pinalibutan ng mga mamamahayag ang gusali. Ang kanyang pagbibitiw ay ilang oras. 4:00 ng hapon, nagbasa siya ng maikling talumpati sa pintuan na napapalibutan ng mga kamera. Lumitaw si Emily sa likuran niya, may dalang balde at mop. Tumabi siya sa kanya, mahinahong nililinis ang marmol habang sinusubukan niyang linisin ang kanyang pangalan. Hindi siya umimik, ngunit tinatakan ng kilos ang karma. Para sa mga nanonood, ang eksena ay nagsalita para sa sarili nito. Ang babaeng naglilinis ng sahig at ang lalaking nagpahiya sa kanya na nakalantad. Sinulyapan niya ito marahil ay huli na ang pag-unawa. Hindi siya ngumiti, hindi nagdiwang. Bumalik na lang siya sa trabaho, naiwan ang bigat ng kayabangan na natunaw doon sa harap ng lahat. Noong araw na iyon, umuwi si Emily sa subway na ang lungsod ay abala sa labas. Nanatiling pareho ang kanyang uniforme, pareho ang kanyang trabaho, ngunit may kakaiba. Alam niya sa katahimikan ng isang taong hindi nangangailangan ng palakpakan na hindi na siya muling magiging tagalinis lang. At marahil ang pinakadakilang lasa ng tagumpay ay tiyak na nakasalalay dito, na tahimik na ipinakita na ang dignidad at lakas ay hindi nasusukat sa pamamagitan ng isang badge at ang tunay na kapangyarihan kung minsan ay nasa mga hindi malamang na mga kamay. Nahulog ang amo niya. Pero iyon na ba ang huling beses na minamaliit niya ang isang tao? Kung ang araling ito ay tumutugon sa iyo, i-like, i-subscribe, at i-on ang mga notification para hindi mo makaligtaan ang susunod na Karmic Twist.